Tatanggapin ko na alok mong maging surrogate mother sa isang kondisyon. Make it 10 million. Sabi niya at pilit tinatago ang kaba na baka hindi pumayag si Ronnie sa hiling niya. And how are you going to spend that large amount of money? Well, I'm going to buy everything I want. Go everywhere I want and live like a millionaire. Sounds cool and fun, right? Cool. Now let me read to you the conditions of our agreement. Number 1. You agree to be a surrogate mother of my child. Number 2. You're paid to do that. You'll get 10 million pesos. 3 million advance payment, and you'll get the rest once your job is done. Number 3. You'll be provided accommodation, food, and other necessities and medical assistance while pregnant. 4. You need to take care of yourself while carrying my baby inside you. 5. After giving birth, leave the baby and never show up. Be a professional worker and keep the secret, and no one should know. And lastly, 6. Don't you dare fall in love with me. Seryosong saad ni Ronnie habang nakatingin sa kanya. Excuse me? Abay, gwapo nga ito. Pero hindi naman niya type ang mga mayayabang. Yun lang ba? Not to fall in love with you? Don't worry, Mr. Gonzalez. It's not my intention to offend you. You have the looks that every girl swoon over your feet and every guy envies to have. Hindi ko type ang mga gwapong katulad mo. Dahil siguradong sakit sa puso lang dadanasin ko. Ayoko sa gwapo, mayaman at hindi marunong umiting lalaki. So tell me your type. Well, ang type kong lalaki siguro lahat ng kabaliktaran mo. No offense ha. Gusto ko lang yung simple at sobrang bait. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Huminga muna si Kara ng malalim habang nakatingala sa mataas na gusali sa kanyang harapan. Nang pakiramdam niya na handa na siya ay saka siya tumuloy sa pagpasok sa gusali at dumiretso sa reception area. Isang nakangiting receptionist ang kanyang tinanong kung nasaan ang opisina ni Mr. Ronnie Gonzalez. Itinuro naman ito sa kanya kung saan ito naroon. Not bad. Hindi masyadong istrikto sa lugar na to. Sa isip-isip niya. Ngunit nagkamali siya ng isang sekretaryang humarang sa kanya sa kanyang akmasa ng pagkatok sa pintuan ng opisina ni Mr. Gonzalez. Well, not literally hinarangan. Iyon bang dire-diretso lang si Kara patungo sa pintuan ng opisina nang biglang parang may natarantang boses ang nagpahinto sa kanya. Excuse me. Pigil tawag ng boses ng sekretarya nito sa kanya nang lampasan niya ito. Hindi niya naisipang magtanong sa babae na nasa mesa sa labas ng opisina ni Mr. Gonzalez dahil busy ito sa pagtatype sa kanyang laptop. Anong kailangan mo, ma'am? Tanong nito sa kanya at nilapitan siya na para bang sinisiguro nito na hindi siya dapat basta papasok sa loob ng opisinang yon at handa itong iharang ang maliit nitong katawan, huwag lang siyang tumuloy sa pagpasok. Gusto kong kausapin si Mr. Gonzalez. Diretso ang sagot niya. Wait, may appointment ka ba sa kanya? Anong pangalan mo, ma'am? Tanong nito sa kanya at lumakad palapit sa mesa nito at kinuha ang notebook. Cara Pauline Vasquez po. Tingin nito ang laptop at hinanap ang pangalan niya. I'm sorry, ma'am. Kailangan niyo muna magpa-appointment bago mo makausap si Mr. Gonzalez. Busy kasi siya at fully booked siya ngayong araw. You can come back some other time. Paumanin nito sa kanya pero parang hindi naman sincere. Iyon bang for the sake of her job lang that she needs to be kind or polite? Miss, sinabi niya sa akin na pwede ko siyang puntahan dito anytime. Kaya hindi ko alam na kailangan ko pala ng appointment. I'm sorry, pero kailangan ko talaga siyang makausap. Paliwanag niya at akmang tutuloy na sa harapan ng pintuan.
Wait, umupo ko muna dyan. Titingnan ko muna kung pwede makausap si Sir Ronnie ngayon. Pigil nito sa kanya at lumapit sa pintuan. Kumatok muna ito at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Sir, umpisa nito at isinarang pinto kaya wala na siyang ibang narinig. Hindi nagtagal ay lumabas na ang sekretarya at pinapasok siya sa loob. Kumatok muna siya, saka dahan-dahang pinihit ang seradora. Bigla naman siyang sinalakay ng matinding kaba. Biglang nanlamig ang kanyang kamay na para bang nag-iyelo ang seradora ang kanyang hawak. Napasukan niya si Mr. Gonzales na may binabasang papel habang hawak ng kanang kamay nito ang ballpen. Have a seat. Tumingin lang saglit ito sa kanya at itinuloy na nito ang pagpirma sa papel na nasa harapan. Nang matapos iyon ay saka ito muling tumingin sa kanya. Inilapag nito ang hawak na ballpen sa mesa at pinagsalikop ang dalawang kamay. He looks dignified. Boss na boss ang dating. Well, boss naman talaga siya base sa ibinigay rin nitong calling card sa kanya. CEO ang titulong nakalagay doon under his name. Kaya pakiramdam niya ngayon ay para siyang isang empleyadong nagkasala at pinatawag ng boss o di kaya empleyadong gustong humingi ng pabor sa kanyang boss like a long vacation leave or something na parang pagpapawisan ka talaga ng malamig kapag kaharap ito. Well, exaggerated pero hindi pa naman siya pinagpapawisan. Pero aaminin niya na nanlamig ang kanyang mga palad. Nakaka-intimidate kasi ang kagwapuhan nito. Kahit hindi ngumiti ang lalaking ito ay sobrang gwapo pa rin. Ang mapilantik nitong mga pilikmata, maitim at matalim na mata ay kay sarap pagmasdan. Ang balbas nito na bagay rito ay nakakadagdag sa kagwapuhan nito. Marami siyang nakasalamuhang gwapo sa daan o sa mall, pero hindi kasing gwapo ng lalaking ito. So, what took you so long to come over? Seryosong mukha at ang mga mata ay titig na titig sa kanya. Parang bigla siyang nawala ng sasabihin. O may gusto naman talaga siyang sabihin ngunit parang hindi niya alam kung paano sisimulan. Isang buwan ang nakalipas ang huli silang magkita ang dalawa. Dinala siya ng kaibigan niya sa isang cafe tapos sinabi nito sa kanya ang sadya at binigyan siya ng calling card. Hindi siya tumawag o na-text man lang tungkol sa trabahong inaalok na to. I'll take it. Pag-English niyang sabi. Ganyan si Kara kapag kinakabahan. Nagagalit. Naiinis. Masaya o di kaya'y lasing. Biglang lumalabas ang pagka-Inglesera niya. What do you mean? Panigurong tanong nito sa kanya habang hindi siya hiniwalayan ng titig nito. I mean, tatanggapin ko ng alok mo maging surrogate mother sa isang kondisyon. Matamang nakinig naman si Ronnie sa kanya. Make it 10 million. Seryosong sabi niya pa at pilit tinatagong kaba na baka hindi pumayag si Ronnie sa hiling niya. Baka mapurnada pa ang plano niyang pagpapatayo ng maliit na negosyo pagkatapos ng kasunduan nila. Sino ba naman siya para magdemand? Pero bahala na. Take it or leave it. Wala namang mawawala sa kanya kundi ang oportunidad na umasenso sa buhay, kapalit ng pagbigay ng anak sa lalaking ito. Mahirap din kaya yon kaya dapat lang nasingilin niya ito ng malaki. Total, mayaman din naman ito. How are you going to spend that large sum of money? He asked out of curiosity. Well, I'm going to buy everything I want. Go everything I want and live like a millionaire. Sounds cool and fun? Nakangising sagot niya sa tanong ng lalaki. Isang biro lamang yon para sa kanya pero hindi niya alam that he took it seriously. Well, bahala siya sa buhay niya. Bakit ba kasi nagtatanong pa siya kung aanhin ko ang pera? Wala naman siguro siyang pakialam, diba, kung paano ko gagastusin ang pera ko. Alangan namang itago ko lang sa bangko. Cool. Iyan lang reaksyon nito at saka tumayo na at may binuksan sa drawer at kinuha ang puting folder. Bumalik ito sa upuan nito at binuklat iyon. Here, you need to sign our contract of agreement. Kumuha ito ng ballpen at ibinigay sa kanya. Aba, at talagang pinaghandaan ng lalaking to mga ganitong usapin dahil may nakahanda na itong kontrata.
Ine-expect na kaya na to na papayag siya? O baka marami itong inalukan at naswerte lang na siyang naunang pumunta? Kinuha niya ang ballpen at nilagdaan ng papel na hindi malang niya pinagkabalakang basahin na nakasulat. Pagkatapos mapirmahan ay nilapag niya ang ballpen. Since hindi mo na binasa ang ating kasunduan, let me read it for you para mas klaro ang lahat and that we don't have any misunderstanding in the future. Walang paligoy-ligoy na sabi nito. Bigla naman siyang kinabahan. Ano nga pala ang kanilang kasunduan? Number 1. You agreed to be a surrogate mother of my child. Number 2. You are paid to do that. You'll get 10 million pesos. 3 million pesos advance payment. And you'll get the rest once your job is done. Number 3. You are provided accommodation, food, other necessities, and medical assistance while pregnant. Number 4. You need to take care of yourself while carrying my baby inside you. Number 5. After giving birth, leave the baby and never show up. Be a professional worker. Keep the secret and that no one should know. And lastly, number 6. Do not fall in love with me. Seryosong saad ni Ronnie habang nakatingin sa kanya. Excuse me. Pagak na tumawa si Kara. Abay, gwapo nga ito pero hindi niya type ang mga mayayabang, mayaman at hindi humingiti na lalaki. Pakiramdam naman niya nalunod siya sa sobrang dami ng mga kondisyones nito. Yun lang ba? Not to fall in love with you? Tumawa pa siya ng pagak. Don't worry, Mr. Gonzalez. It's not my intention to offend you. You have the looks that every girl swoon over your feet and every guy envies to have. Seryosong sabi at halos pabulong na sabi niya para may impact. Hindi ko tayo pa mga gwapong katulad mo. Dahil siguradong sakit sa puso lang dadanasin ko. Ayoko sa gwapo, mayaman at hindi marunong umiting lalaki. Pagpapatuloy niya at nginitian pa ito, may kipin ang abot naman ng kilay ni Ronnie. So tell me your type. Walang ngiting utos na to sa kanya. Nadaganan siguro ang ego ng pagkalalaki nito dahil imagine, hindi lahat ng babae ay type ito. Hindi naman maitago ni Kara ngiti sa kitang reaksyon mula sa lalaki. Parang pakiramdam niya, nakasugat siya ng damdamin ng isang gwapo at mayamang lalaki. Pero, hindi niya type. Well, ang type kong lalaki ay siguro kabaliktaran mo. No offense, ha? Gusto ko simple lang siya. Tapos, sobrang bait. Yung wala na siyang pakialam kahit hindi na virgin na magiging asawa niya dahil sobrang bait niya at mahal na mahal niya ako. Nakangiti at parang nangangarap na saad niya nito. Mukhang bigla namang nagdilim ang mukha ng binata ngunit binawi nito kaagad at ngumiti sa kanya. That's good. Then we're done and agreed. Just keep in touch. You'll get the advance payment soon. Any question? Back to business-like approach si Ronnie at parang biglang naudlot ang pangiinis ni Kara rito. Curious lang ako. Bakit kasali sa rules ang huwag umibig sa'yo? Curious na tanong niya. Dahil masasaktan ka lang. Prangkang nito. Any more question? None, Ronnie. I guess I need to go. Paalam niya. Better call me Mr. Gonzalez. Again, let's stay professional. Wika nitong ikinahinto niya sa paghakbang. Binalingan niya ito at nginitian. No problem, Mr. Gonzalez. It's nice working with you. Tumuloy na siya sa pintuan pero bago tuluyang buksan ito, lumingon muna siya. Ay, may isa pa pala akong type sa lalaki. Iyong hindi mayabang? Sabi niya at dali-daling binuksan ang pintuan at mabilis na umalis. Hindi niya na nakita ang nag-abot na kilay ni Ronnie. Nakaraan. Doble ingat sa pagmamaneho si Kara sa kanyang lumang Honda Click na motor.
Nasira na ang signal light nito at kailangan pa niyang mag-hand signal kapag liliko o hihinto. Balak niya umutang ng bagong motor dahil ang motor na lagi niyang ginagamit ay malaki ng maintenance. Lagi kasing may problema at kailangang ipaayos agad dahil kailangan niya ng magagamit na sasakyan para sa pagde-deliver ng mga paninda niya. Online seller kasi siya at kung ano-ano na lang ang binibenta niya online. Tulad ngayon, napapalapit ng bagong taon, nagre-reseller siya ng mga kakanin at cakes, prutas at kung ano pang pwede niyang maibenta. Kailangan niyang kumita dahil may pinapaaral siyang isang kapatid. Senior high school pa lang naman pero magkukolehiyo na yun sa susunod na pasukan. Wala na siyang amang maaasahan. Ang ama niya ay namatay na dahil sa isang aksidente. At ang ina naman niya ay nagkakasakit. Nasa bahay na muna ito at nakatambay. Hanggang third year college lang si Kara sa kursong Business Administration. Hindi niya natapos ito dahil na rin sa nangyari sa ama niya at sa depresyon ng kanyang ina. Kaya wala siyang nagawa kundi huminto muna sa paghahanap buhay. Kung ano-anong pwedeng pagkakitaan ang pinatos niya. Dahil ma-beauty and brain siya, kahit ayaw niya ay pinatulan niyang mga imbitasyon ng mga beauty pageant sa kanilang lugar at karatig probinsya. Kapag wala naman siyang contest, online seller naman ang pinagkakaabalahan niya. Hanggang sa tinatamad na siyang bumalik sa pag-aaral. Naniniwala siyang kapag masipag ang isang tao at may pangarap, kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay magiging successful pa rin siya. Gusto niya magnegosyo at naniniwala siyang balang araw ay makakamit niya yan. She'll become a real businesswoman. Well, businesswoman na siya ngayon. Iyon ang tawag sa kanya ng mga friends at kakilala niyang mahilig mangbully sa kanya. Dahil nagbebenta siya ng mga kakanin, ay businesswoman na siya. Oo nga naman. Pero alam naman nila kung magkano lang ang kita ng mga online seller. Maliit lang ang patong niya sa mga inaangkat niyang paninda. Plus delivery pa. Kaya minsan, gusto niya nang sumuko sa mga pangarap niya. Ilang taon na ba siya? 19. And still single. At walang narating sa buhay. Oo. Para sa kanyang ambisyosa, wala pa talagang narating sa buhay ang tingin niya sa sarili niya. Dahil gusto niya magkaroon ng sariling negosyo. Iyon ang pinaka-main goal niya. Pero paano? Hindi niya alam pero gagawin niya ang lahat o masenso lang siya dahil sawa na siya sa buhay mahirap. Oo, maganda siya. At iyon daw ang gagamitin niya para umasenso, sabi ng mga walang hiya niyang mga kaklase noon. Dahil sa angking ganda niya kaya lagi siyang nananalo sa mga beauty contests. Marami din siyang mga mayayaman na manliligaw na mag-aahon sa kanya sa kahirapan pero wala siyang swerte eh. Gusto lang ng mga yon na tikman ng katawan niya. Kaya siya na mismo umiwas sa mga ito dahil alam naman niyang hindi siya si Cinderella. Beep! Malakas sa tunog ng busina ng sasakyan ang pumukaw sa nagliliwaliw na isip ni Kara. Paliko na siya sa isang maliit na eskinita. 2-lane road iyon ngunit maliit lang na lane. At dahil malayong narating ng utak niya ay nakatanaw lang siya sa lane nang lumiko siya at hindi niya napansin agad ang isang Ford Mustang na kulay asul. At dahil sa gulat niya ay nataranta siya at nailiko agad ang motor sa gilid ng daan na may sementadong bakod ng isang bahay. Sa pagkatarantang mabangga ay na-front brake niya bigla na siyang naging dahilan ng pagkatumba niya. Hindi naman malakas ang pagkakatumba niya dahil naitukod niyang paa, ngunit na out of balance siya. Oh no! Tanging nasambit niya nang maalalang dalang paninda. Dali-dali siyang tumayo at pinatayo ang motorbike. Parang gusto niyang maiyak sa nangyari dahil siguradong sira na ang cake sa loob ng box. Paano pa niya ito i-deliver? Walang hiya kasing driver na yon. Kung hindi ito nagbusina ng sobrang tagal, ay hindi sana siya nataranta at nabigla. Hindi sana masisira ang mga paninda niya. Binalingan niya ang sasakyang nakahinto, ngunit hindi ito nagbukas ang bintana. Aba, at walang hiya rin tong Poncio Pilatong driver na to ah. Hindi man lang nag-sorry. Nagingit-ngit sa ina si Kara. Iniwan niya ang sasakyan at kinatok ang bintana nito. Hindi naman maipintang mukha niya sa galit kaya napalakas niya ang pagkatok ng bintana ng sasakyan nito. Tsaka pa ito nagbukas ang bintana. Pagkabukas nito ay agad na tinalakan ni Kara ang driver.
Well, wait a minute. The driver is super gorgeous. Parang gusto na lang niyang magpakahinahon at ngitian ng estrangherong nasa loob ng sasakyan na hindi man lang umiti at seryosong tumingin lang sa kanya. Naalala tuloy niya ang kanyang mga paninda. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang eksenang ito ni Kara at ang mayamang nakabangga sa kanya? Ano kayo magiging papel niya sa buhay ni Kara? Subaybayan natin ang kwento ni Kara sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sir, may lisensya naman ako kaya lang expire na. Kaya huwag mo nang pag-interesan yun. Patatawarin na lang kita at hindi na kita pagbabayarin sa nasirang paninda ko. Hayaan mo na lang ako umalis. Give me your ID and you can leave as fast as you can. We can settle this issue somewhere. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hoy! First time mo bang magmaneho ng sasakyan at pinagpapraktisan mo pang pagbubusina ng ganon, ha? Nanggagaliiting tanong niya sa lalaking nagpang-abot ng 2 kilay sa narinig. Ngunit wala siyang pakialam kung magalit na nito. Lumabas ang lalaki sa kanyang sasakyan at lumapit sa kanya. Medyo nakatawag na sila ng pansin sa eksena ng nangyari. Where's your driver's license? Tanong nito sa kanya habang ang isang kamay ay nakalahad sa kanya. Hinihintay ang hinihingi nito. Napakunot naman siya sa narinig. Teka, pulis ba to? Sobrang gwapong pulis naman kung ganon. Medyo kinabahan siya. At bakit? Sino ka ba para hanapan ako ng driver's license? Tapang-tapangan niyang wika at pilit na tinatago ang kaba. Well, titingnan ko lang naman kung bakit pinayagang magmaneho ng motor ang isang taong hindi pa marunong magmaneho. Nangiinsulto ang sabi nito. Oo, naiinsulto talaga siya. Siya na nga itong muntik ng mabangga, ay siya pang hindi marunong magmaneho. Abat ako pa ngayon ang hindi marunong magmaneho, ha? Ako na nga itong muntik ng babangga at natumba dahil sa kagagawan mo. Singhal niya rito. Hindi niya na napigilan ng emosyon. Sa pananalita nito siguradong siya pang sinisisi at sigurado ay hindi nito babayaran ang nasirang paninda niya. Miss, maliit man o malaki ang daan, hindi ka dapat magnakaw ng daanan. Nang dahil sa ginawa mo ay muntik na ako makasagasa ng tao. Give me your driver's license. Baliksisi nito sa kanya at inumang ang palad para kunin ang driver's license niya. Wala kang karapatang kunin ang lisensya ko, ah. Singhal niya dito. Hindi naman ito nagpatinag at kinuha ang cellphone sa bulsa nito at may tinawagan. Na loudspeaker pa nito ang tawag. Hello, Jasper. Saan ka ba nakaronda ngayon? Come over in Rizal Street. May muntik nang bumangga ng sasakyan ko. Maybe an unlicensed driver. Diretsong saad nito at pagkasagot ng sinasabing Jasper sa kabilang linya. Nasa malapit lang ako, on the way na ako. Sagot ng nasa kabilang linya at saka pinatay ang tawag. Kinakabahan naman siya sa narinig. Malaki-laki ang multa sa mahuling walang driver's license. May driver's license naman siya pero na-expire na 6 months ago. At hindi niya na-renew dahil ang mahal magpa-renew at wala pa siyang budget. Total, lagi naman siya nakakalusot kapag may mga LTO. Alam niya nang pasikot-sikot sa daan para hindi makasagupa ng mga LTO nagrorotonda. Sir, may lisensya naman ako kaya lang na-expire na. Kaya wag mo nang pag-interesan yun. Patatawarin na lang kita at hindi na kita pababayarin sa nasirang paninda ko. Hayaan mo na lang ako umalis. Sabi niya sabay talikod papunta sa motor niya. Dahil aalis na siya, ngunit nahawakan siya nito sa kamay na ikinahinto niya. Parang nabigla naman ito sa ginawa at binitiwan ng kamay niya, ngunit iniharang naman ito ang katawan sa kanyang daanan. Lecheng lalaking to. Ayaw talaga siyang tigilan. Malayo pa lang ay parang may narinig na siyang sirena ng pulis na nagroronda. Leche talaga.
Ano ba? Gusto niya nang lumayo. Malaki-laki rin ang mababayaran niya kung mahuli siya ng pulis dahil ang rehistro ng motor niya ay expired na rin. Give me your ID and you can leave as fast as you can. We can settle this issue somewhere. Utos nito. And he didn't give her a choice but to follow right away. Dali-dali niyang kinuha ang wallet sa loob ng kanyang itim na sling bag at hinugot mula doon ang kanyang ID. Ang voter's ID pa talaga niyang nahugot niya. Papalitan sana niya ng PhilHealth ID ngunit kunuha na ito sa kanyang kamay ang ID. Great! You can leave now bago ka pa nila abutan. Babala nito sa kanya sa seryosong anyo. Dali-dali naman siyang sumakay sa kanyang motor at pinaharurot ito ng mabilis at nasundan na lamang siya ng tingin ni Ronnie. Magandang umaga, sir. Nasaan ang iyong sinasabi, sir? Tanong agad ni Jasper pagkahinto nito sa patrol car. She just left. Maiksing sagot niya at pinaandar na ang sasakyan. Pero bago pa siya umalis, palingon-lingon pa si Kara bago siya huminto sa gilid ng kalsada. Lumanghap muna siya ng hangin at ibinuga para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nakadagan sa dibdib niya. Dulot ng pinagalong inis, galit, takot at pagkataranta sa nangyari kanina. Mabilis siyang bumaba sa motor na minamaneho at maingat na binuksan ang kahong pinaglalagyan niya ng mga panindang kakanin para inspeksyonin kung nasira ba ito o hindi naman. Kahit na malakas ang kutob niya na nasira ang cake na nakapatong sa kahon ng mga kakanin. Pero ipinapanalangin pa rin niya na mali ang kaba niya. Ngunit gano'n na lang ang panlulumo niya nang lumantad sa harap niya ang sirang icing ng cake. Parang gusto niyang maglumpasay sa iya kung magwala. $5.50 ang bili niya sa cake na yon at ibebenta niya iyon ng $6.50. $100 lang naman ang patong niya ngunit sa nakikita niya ay siguradong mathi-thank you na ang kanyang $5.50. Walang hiya talagang lalaking yun. Nagingit-ngit siya sa galit sa lalaki. Malas talaga ang araw niya. Kailangan naman niyang bumalik sa tindahang binibilhan niya ng cake para pampalit sa nasirang cake. Kailangan niyang gawin yon kahit luging-lugi na siya para lamang hindi masira ang reputasyon niya bilang isang online seller. Bumuntong hininga siya bago pinaandar ang sasakyang motor pabalik sa bahay nila para iwan ang nasirang cake bago bumalik sa cake shop. Oh, bakit pinalik mo yung cake dito? Akala ko ba i-deliver mo yan? Salubong na tanong ng kanyang ina na nagtataka. May nakasalubong kasi akong demonyo sa daan. Muntik na nga ako nasagasaan Ako pa tong gusto niyang ipadakip sa pulis, ma. Hindi na nga niya binayaran ng nasirang cake. Kinuha pa yung ID ko. At ako pa tong takot na takot at mabilis na umalis. Nanggagalaiting paliwanag niya sa ina at pabagsak na inilagay sa mesa ang kahon ng cake. Wala na siyang pakialam kung tuluyang masira ang cake na yon. Total, sira naman na yon. At hindi niya na maibebenta. Abat bakit ka umalis? Dapat ikaw ang nagreklamo. May mga tao talaga ngayong walang modo. Dapat kinuha mo yung plate number niya at dumiretso ka sa police station at magsumbong. Panggagataw ng nanay niya sa galit niya. Mukhang galit na rin ito. Ma, mukhang mayaman yung tao Siya pa ang tumawag ng pulis para ipadakip ako. Mukhang may connection sa mga pulis kaya tumakbo na ako dahil alam mo naman na expired na yung driver's license ko. At yung motor ko, hindi ko pa nare-ring yung rehistro niyan. Ay, napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Tayo mga mahihirap, wala talagang kalaban-laban sa mga mayayaman. Naawa naman nakatingin ng ina niya sa kanya. Mahirap din sa isang ina na walang magawa para ibigay sa anak ang magandang buhay. Alam nito na gaganda siguro ang buhay nila kung nakapagtapos siya ng pag-aaral at makahanap ng mas maganda at permanenteng trabaho. Okay naman ang pag-online selling, kikita naman talaga kung magsisipag lang. Kaso sa lagay niya ay ang kita niya ay napupunta lamang sa pangangailangan nila sa araw-araw. Nagbibigay pa siya ng pang-allowance ang kapatid niya para may baon lamang ito at pang-project sa school. Ang kanyang ina naman ay may maintenance ring gamot, kaya kayod kalabaw siya para hindi sila magutom na mag-iina. Oh, ma, aalis na ako. Kailangan ko pang bumalik dun sa cake shop para ma-deliver ko na dun sa customer ko, baka malate pa ako anong oras na. Paalam niya sa ina at binalingan ng orasan sa dingding.
Sige po ma, ikaw nang bahala dito. Ang gamot mo ha, huwag mong kalimutan. Paalala niya sa ina at pinaandar na ang motor. Dumiretso na siya sa cake shop at binili ang kaparehong cake. This time, mas doble ingat na ang pagmamaneho niya. Mabagal at maingat ang pagliko niya sa eskinita na kung saan siya muntik nang mabangga kanina. Buti na lang walang sasakyan ng mga oras na yon at dire-diretso lang ang takbo ng sasakyan niyang motor. Medyo late na siya sa pinag-usapan nilang oras ang paghatid niya, pero nagpaliwanag na lang siya at humingi ng paumanhin. Buti na lang mabait ang customer niya at naintindihan siya nito. Pagkatapos mailapag ang mga dala sa lamesa at mabayaran si Kara, ay nagpaalam na siyang umalis. Habang nagda-drive ay iniisip naman niya ang iba pang hahatiran niya ng kakanin. May nag-order kasi sa kanya ng 2 kahon ng cassava cake at egg pie. Patungo pa lang siya sa adyas ng customer niya nang biglang namatay ang makina ng motor niya. Buisit. Eto na naman. Itinabi niya ito sa gilid ng daan at saka sinubukang paandarin ulit, ngunit napagod na lang siya sa kakapaandar ay wala pa rin nangyari. Tirik pa naman ang araw. Ang init-init. Malas talaga ng araw niya. Hindi niya alam kung paano gagawin niya. Bigla siyang naawa sa sarili niya na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay ang malas-malas niya. Iyon bang wala siyang malalapitan na kaibigan? Masasandalan na kamag-anak o kapamilya? Walang matatawagang nobyo? Walang mapagsabihan ang kanyang mga problema sa tuwing bigla siyang makaramdam ng pag-iisa o kailangan niya ng mapagsabihan? Parang bigla ay gusto niyang umiyak, magwala, pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang ipakita sa ibang tao na mahina siya. Ayaw niyang ipaalam sa ina niya ang mga problema niya dahil ayaw niyang makaapekto iyon sa sakit nito. What's the problem? Nagulantang si Kara nang marinig ang familiar na boses. Napatingin siya sa lalaki nagsasalita na nasa loob ng asul na sasakyan na ngayon ay dahan-dahang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa may unahan niya. Naaalala na naman niya ang nangyari kanina. Ito ang nagdala ng kamalasan sa araw niya. Biglang sumikdo ang galit sa dibdib niya. Parang may buwan ng dalaw siya dahil ang init-init ng dugo niya sa lalaking ito. Nakita niya itong bumaba ng sasakyan. Ayaw niya itong makaharap at baka maupakan pa niya ito. Kaya dali-dali siyang sumakay sa kanyang motor at pilit na pinaandar iyon, ngunit sa kamalasan ay ayaw talagang umandar. Kaya sa bisit niya ay bumaba siya ng motor at sinipa ang gulong nito. Kawawang motor. Wika nito na makalapit at sa motor niya nakatingin. Nabaling naman ang paningin niya rito. Pwede ba huwag kang makaalam at umalis ka na? Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa araw ko eh. Hindi naman ito sumagot na para bang hindi siya narinig nito. Imbes na patulan siya ay sumakay ito sa motor niya at sinubukang paandarin ito. Ngunit hindi pa rin umaandar ang motor. Nawalan na talaga siya ng pag-asa sa buhay. Ang motor na ito lang ang nakatulong sa kanya para ipagpatuloy niya ang pag-online selling. Ano nang gagawin niya kung tuluyan ng susuko ang motor niya? Ang hirap mag-online selling kung walang sariling sasakyan. Ang mahal kasi ng pamasahe kung magko-commute siya kapag magde-deliver. Siguradong kulang pa ang tubo niya sa pamasahe niya. Para naman siyang nangihinang tuod na nakatayo lang at pinapanood ang ginagawa ng lalaki sa motor niya. May kinalikot ito at saka sinubukang paandarin naman ulit. May mga estratehiya ito sa pagpapaandar na sinubukan ito, ngunit wala pa rin nangyari. Hanggang sa wakas ay umandar na rin ito. Parang gusto namang tumalo ni Kara sa tuwa nang makita iyon. Yung kaninang bigat at wala ng pag-asang pakiramdam ay biglang nawala at napalitan ng saya. Bumaba naman ang lalaki sa motor niya at nagmuestra na pwede na siyang sumakay. Kaya mabilis siyang sumakay at aalis na sana nang maalala ang kabutihang ginawa ng estrangherong lalaki ito sa kanya. Nakabawi ang unggoy na to, sa isip-isip niya. Thanks, mister. Pero may utang ka pa rin sa akin dahil nasira mong paninda ko. Maiksing pasasalamat niya at pinaharurot ng motor palayo kay Ronnie. Napailing na lang ng ulo si Ronnie na sinundan ng tingin ang papalayong dalaga. Sumakay na rin siya sa kanyang sasakyan at umalis na rin. Kakatagpuin niya ang kaibigang si Brick sa isang cafe. Medyo late na siya dahil naisipan pa niyang tulungan ng babaeng hindi bukal sa loob magpasalamat.
Kinuha niya ang ID ng babae na inilagay niya kanina sa harapan. Kara. Alas 4:30 na ng hapon na hindi pa na matapos-tapos ni Ronnie ang pagperma ng sandamakmak na mga papeles sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakakalagay lamang ng kanyang sekretarya kanina. Miss Donna, bring me a cup of coffee please. Utos niya sa sekretarya na nasa labas lamang ng kanyang opisina gamit ang intercom. 2 taon na ito nagtatrabaho sa kanya. Ito lang ang sekretaryang nagtagal sa kanyang ugali. 24 na ito nung nag-apply ng trabaho. Una, tatanga-tanga ito at umiiyak kapag napagsasabihan niya na akala niya ay hindi magtatagal sa kanya at aalis din tulad ng iba. Ngunit nagkamali siya dahil tumagal ito ng 2 taon. Gumagaling na rin ito sa trabaho na ikinatuwa naman niya dahil nakakapagod rin minsan ang papalit-palit ng sekretarya. Habang hinihintay ang hinihinging kape ay nagpatuloy si Ronnie sa pagbabasa at pagpirma ng mga papeles nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. It's his mother calling. Parang nahulaan na naman niya ang dahilan kung bakit ito napatawag. Yes, Mom? Parang opening spiel niya lagi sa tuwing tumatawag ito. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang sadya ng mommy ni Ronnie at bakit ito tumatawag? Ano rin kayang motibo ni Ronnie sa pagkuha ng ID ni Kara? At ano kayang binabalak ng binata na gawin dito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Talaga bang ipagtatabuyan niyo ako at gusto niyo na akong makapag-asawa? May himig na pagtatampo kunwari sa kanyang sinabi. Iho, you know exactly the reason why we want you to have a family this soon? Paalala naman ng mommy niya. Alright, I promise next year's Eve, may apo na kayo. That's a promise, ha? Excited na kaming lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Yes, Mom? Parang opening spiel niya lagi sa tuwing tumatawag ito. Iho, nasan ka na? Anong oras ka ba uuwi sa bahay? Sunod-sunod na tanong ng mommy niya. At alam niya hindi ito titigil sa kakasalita hanggang hindi niya sasabihing papunta na siya. Hindi naman siya takot sa mommy niya kaya lang minsan ang bunganga nito ay parang bombang sasabog lagi kapag galit kaya pinagbibigyan na lang niya. Ang kanyang ama naman ay sakitin na rin kaya minabuti nitong magpahinga na lang at siya na lang munang mamahala ng kanilang kumpanya. Gusto daw nitong ispend ang natitira nitong buhay sa mundo kasama ang kanyang ina. Enjoying life together. Siya na lang daw muna ang bahala sa kumpanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi tuluyang pamahalaan ng steel manufacturing business ng pamilya. Silang nagmamanufacture at nagsusupply ng bakal sa halos buong bansa. Steel is on high demand in furniture manufacturing business lately due to its durability and strength. With innovation and competition, they made sure that they produce a high-quality materials. Kaya naman marami mga client ang nagtitiwala sa kanila. That's why he's the youngest CEO in the Philippines, making billion at the age of 25. Well, minana niya ang kayamanan niya sa mga magulang niya. Pero aminin niya na mas napalago pa niya ito. With his hard work and optimism, he reaped what he sowed. Ngayon naman na nakikita ng mga magulang niya na sobrang lublob siya sa trabaho, ay parang kinakabahan ito na hindi na siya mag-asawa o wala na siyang time na maghanap ng mapapangasawa. Kaya lagi siyang pinipressure ng mga ito na mag-asawa ng maaga kahit paano daw ay makakalaro pa daw niya ang kanyang mga anak dahil pareho pa silang bata. Hindi tulad ng mga magulang niya na late 30s nang nagpakasal. Kaya nagsisisi ang mga ito. Ngunit nagpasalamat pa rin dahil nabiyayaan sila ng isang anak at siya iyon. Kung sana daw ay maaga silang nagpakasal at nagkaanak, ay siguro marami daw siyang katulong ngayon sa pagpapatakbo ng negosyo nila. Kaya ayun, sa tuwing nakikita sila, ay walang bukang bibig ang mga ito kundi nasaan ang mapapangasawa mo.
Wala pa naman talaga siyang balak na mag-asawa o magpamilya. Not in the near future. Bata pa siya at magpapakasasa na muna siya sa pagiging binata niya. Isa pa, wala siyang nakitang gusto niyang maging asawa. Lahat na lang na nakikilala niyang babae ay kung hindi ang kagapuhan niyang gusto ay ang bulsa naman niya. Oh, ano na? Natahimik ka dyan. Umalis ka na dyan at hinihintay ka na namin dito, iho. Boses ng mami niya na pumutol sa iniisip niya. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim at saka sumagot. I'm coming, ma. I'll be there at 7. Alright, kung kaya mo namang agahan, di agahan mo na. Namimiss ka na namin ng daddy mo. Medyo lumuma na yung boses ng mommy niya. Sweet naman talaga ito. Minsan nga lang mabunganga. I'll be there, mom. See you. Bye na. Pagtaboy niya. Alam niya na mag-umpisa na namang magdrama ang mommy niya, kesyo wala na siyang time na dalawin ng mga ito. Kesyo hindi niya ito namimiss. Humigop agad siya ng kape pagkalapag ng cellphone sa mesa. Maya-maya pinindot niya ang intercom. Miss Donna, you can go home now. Hindi na sumagot ang sekretarya pero alam niya na nagmamadali na iyong umalis. Hindi rin nagtagal ay sumunod na rin siyang umalis ang opisina. May iba pang nagtatrabaho, mga empleyadong gusto mag-overtime work kahit na bagong taon. Well, hanggang 8 in the evening lang naman sila, but pay double after 5 in the afternoon. Dumiretso siya sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Dire-diretso na siya sa bahay ng mga magulang bago pa ito magtampo. Simula kasi noong graduate siya sa kolehiyo at nag-umpisa na magtrabaho ay bumukod na siya sa kanyang mga magulang. Noong una ayaw pumayag ng mga ito dahil nag-iisa na nga lang daw siyang anak. Iiwan pa niya mga ito. Ngunit wala rin silang nagawa. Kalaunan dahil desidido talaga siyang bumukod. Binabagtas ni Ronnie ang daan palapit sa may traffic light nang mapansin ang motor na nasa unahan. Familiar sa kanya ang likod at figura ng driver. Napansin niyang nag-hand signal ito na hihinto. Buti na lang at siyang nakasunod at pinabagalan niya ang takbo. Nakita niyang bumaba ito sa motor at itinulak nito ang motor sa tabi ng daan. Namatay na naman siguro na makita. Sobrang luma na kasi ng motor nito. Itinabi na rin ni Ronnie ang sasakyan. Hindi siya bumaba, tiningnan lang si Kara mula sa kanyang rear view mirror. Ayun na naman. Galit na sinipa na naman ito ang gulong ng kawawang motor. Parang gusto niyang tumawa sa nakikitang galit sa mukha ng dalaga. Nakatsinelas lamang ito. Nakasuot ng puting t-shirt at jogging pants. Nakapambahay lang pero maganda pa rin tignan. At lalong naging cute kapag hahaba na ang usong nito sa galit. Wait a minute. Ano bang nasa isip niya? Ano bang ginagawa niya rito at pinapanood ang babaeng yon? Aalis na sana siya ngunit nalingunan na naman niyang sinubukan nitong paandarin uli ang motor ngunit ayaw pa rin umandar. Hindi naman siguro masamang tumulong ulit. Kaya bumaba siya ng sasakyan at nilapitan nito na nagulat na makita siya. Stalker ba kita? Bakit lagi kang sumusulpot kung saan? Hindi niya napigilang mapangiti at mapailing sa tanong nito. Iba rin ang isang ito. Imbes na sagutin ang sinasabi nito, ay pinaalis siya ito sa ibabaw ng motor at siyang sumakay. Nakalimang subok siyang paandarin nito at saka paumandar. Pagkatapos papaandar ay bumaba na siya. Siguro bayad na ako sa sinasabi mong utang ko? Sabi ni Ronnie tsaka tinalikuran ng dalaga na parang nabilaukan yata at hindi na nakapagsalita. Pumasok na siya sa loob at nanatili doon hanggang sa makaalis na si Kara. Sinundan na lamang niya ito ng tanaw. Babaeng pasaway. Hindi man lang nagsuot ng helmet. Napailing na lamang siya tsaka pinaandar ang sasakyan at umalis. Alas 8 na ng gabi na magsidatingan ng mga bisita sa bahay ng mga Gonzales para itong reunion ng mga De Villa Gonzales clan. Actually, reunion talaga nila ito dahil taon-taon nilang ginagawang pagtitipon every New Year's Eve. Ang mga invited ay mga kapatid ng mga magulang ni Ronnie at mga anak nito. Minsan naman, nagdadala rin ng mga ito ng malalapit din na kamag-anak at minsan ay kaibigan. Wala pang alas 12 ng hating gabi pero nakahanda na ang mesa at handa na rin ang lahat na lantaka ng masasarap na pagkain na nakahain sa mesa. Let's eat everybody! Tawag ng mommy niya sa lahat.
Nagsitayuan naman ang lahat at lumapit na sa mesa at umupo. Malaki ang mesa nila kahit kadalasan ay tatlo lang silang magsasabay-sabay kumain kapag ordinaryong araw. Naglagay din sila ng extension na mesa para lahat ay komportabling umupo at makakain. May mga bakante rin mesa sa gilid ng swimming pool sa labas na pwedeng upuan ng mga bisita. Ngunit mukhang walang gustong mag-swimming ng mga oras na yon, siguro dahil hating gabi na at mas gusto ng mga ito ang manood ng fireworks. Napatigil naman si Ronnie sa pagsubo nang bumaling ang mommy niya sa kanya. Parang nahuhulaan niya na ang salitang lalabas sa bibig nito kapag ibinuka nito iyon. Kami, Ronnie, kailan mo kaya kami bibigyan ng apo? Seryosong tanong ng mommy niya. Natahimik naman ang lahat na para bang hinihintay ang kanyang sagot sa tanong na iyon. Para naman siyang nabilaukan at hindi siya makasagot. Kailan nga ba? Napailing na lang siya. Wala pa talaga siyang balak lumagay sa tahimik. Oo nga naman, pinsan. Oo nga naman, iho. Hoy, mag-asawa ka na para magkaapo na kami. Pinsan, ikaw lang pag-asa para may maingay sa bahay na ito. Sunod-sunod na sabi ng mga taong nakapalibot sa kanya. Parang sasabog na yata ang eardrum niya at halos taon-taon ay pinagtutulungan siya ng mga ito. Pinipressure siya, lalo ng mga magulang niya kapag ganito may okasyon. Guys, kalma. Naghahanap pa ako. Wala pa ako nakitang papayag na maging asawa ko. Halos sila ayaw pumayag. Pabirong sagot niya at kunwari napakamot sa ulo. Nagtawanan naman ang mga pinsan niya habang ang mga magulang niya ay hindi man lang natawa sa biro niya. Abay, seryoso talaga ang mga ito. Sa totoo lang ay napipressure na talaga siya at ayaw niya nang ipahalata. Kung may makita nga lang siya ng mga oras na yon, baka pakakasalan niya na para matapos na itong pamimilit ng mga tao sa paligid niya. Oo nga naman, Ron. Bigyan mo ng dalawang yan para tumahimik na. Hindi talaga titigilan yan hanggat hindi mo sila bibigyan ng apo. Pandagdag pressure pa naman ang kanyang tita. Tutulungan ka naming maghanap ng mapapangasawa mo para makahanap ka kaagad. Masiglang suwestyon naman ng mommy niya. I have something in mind. Sigunda naman ang daddy niya. Talaga bang ipinagtatabuyan niyo ako at gusto niyo na ako makapag-asawa? May himig ng pagtatampo kunyari niyang sabi, Iho, you know exactly the reason why we want you to have a family this soon. Paalala naman ang kanyang mommy. Napabuntong hininga na lang siya. Alright, I promise that next year's Eve may apo na kayo. Pagsuko niya para tumigil na mga ito. Bahala na. That's a promise. Make it fast, excited na kaming lahat. Masiglang pahayag naman ang daddy niya. Nagkatawanan naman ang lahat. Habang nagkakasiyahan ang lahat, siya namang tahimik lang na umiinom ng alak habang pinapanood ang mga ito na nagkakantahan. Pagkatapos ay nagpaputok ng fireworks na matapos kumain. Napaisip tuloy siya kung paano ba matutupad ang ipinangako niya sa mga ito. Pero pwede naman siguro magkaanak kahit hindi kasal. Saan naman kaya siya maghahanap ng babae? Sa bar? From one of his flings? Hindi naman kaya mapikot lang siya at mapilitang pakasalan ng babae? Pero sino naman kaya ang babaeng papayag magpaanak na hindi maghahabol ng kasal? Meron naman kaya? Lalo't halos lahat ng babaeng nakakasalamuhan niya gusto siyang maangkin. Gusto siyang pakasalan dahil maliban sa may pera siya, ay gwapo naman talaga siya. Now he's thinking. Mukhang pinalala niya ang problema niya. Inilabas niya ang phone at nag-type sa Google. Baby problem? Hindi niya alam kung anong isi-search niya. Pagkatapos mag-click ang search button ay lumabas ang isang website about surrogacy. Interesting. Binasa niya ang artikulo. That's interesting. One problem solved. Another problem? Sino naman kayang papayag sa ganong setup dito sa Pilipinas? Baka ang ending, hahabulin pa siya nito at pipiliting pakasalan siya. Siguro sa ibang bansa na lang siya mag-hire na magiging ina ng anak niya. Problem number 2, solved. Then a sudden flash of an image of a woman pushing her motorbike with her pants and slippers made him smile. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niya naalala ang babaeng yon. The only woman who never threw him a second glance. The only woman that never showed interest on him. Now, that's interesting.
She might be qualified for the job. Inilabas niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hello, Happy New Year! Yeah, I'm home. Great. Anyway, I have a job for you. I'll send you the details. Okay, bye. Pinatay niya ng tawag at muling uminom ng alak sa baso. Mabilis na nagmamaneho si Kara ng kanyang motorsiklo dahil sa sobrang init. Tirik na tirik ang araw nang maisipan niyang i-deliver ang mga panindang in-order ng mga customers niya kahapon. May dala siyang backpack na nakasabit sa likod niya na may lamang sapatos, cellphone casing, at 4 na pares ng pajama. Iba't ibang address ang pinagde-deliveran niya ngayon. Pagkatapos ma-deliver ang ilang order ay huminto muna siya sa isang maliit na tindahan at bumili ng mineral water. Pagkatapos mainom ang tubig ay kinuha niya ang cellphone at nag-message sa kanyang customer. Nasa malapit lang ang bahay nito ngunit hindi niya matukoy kung saan eksakto ito. Hindi naman nagtagal at nag-reply agad ito. Nasa unahan lang daw ang bahay nito na may pulang gate. Pagkatapos maubos ang tubig sa bote ay umalis na siya at hinanap ang sinabing bahay. Hindi naman siya nahirapan at nakita kaagad ito. Nakaabang na ito sa kanya sa labas ng gate. Pagkatapos nang ma-deliver ang mga order nito at nakuha ang bayad ay umalis na rin siya kaagad. Babalik na siya sa bahay dahil plano niyang maglaba muna saka siya magpo-post ng bagong mga larawan nang ibebenta niya sa Facebook. Dahil sa sakit ng init na dumadampi sa kanyang balat ay binilisan niyang pagmamaneho. Hindi niya napansin na sa unahan ay may pumupwestong taga-LTO. Damn! Huli na para bumalik siya sa dinaanan dahil nakita na siya ng mga ito. Hindi niya napansin agad ang mga ito sa malayo dahil nahaharangan ito ng sasakyan kanina at akala niya ang mga nakahintong mga motor ay wala lang. Para namang may dagang naghahabulan sa dibdib niya. Kahit sobrang init ang panahon ng mga oras na yun ay pakiramdam niya pinagpapawisan siya ng malamig. Sino ba namang hindi pagpapawisan ng malamig patay talaga siya ngayon. Wala siyang helmet, walang rehistrong motor, at wala siyang driver's license. Pinahinto siya nito sa tabi ng daan. Pwedeng makita ang lisensya mo, ma'am? Simpleng tanong ng taga-LTO sa kanya na nagpanginig ng katawan niya. Pakiramdam niya ay ice water na ang pawis na lumalabas sa balat niya. Sir, naiwan ko pong lisensya ko. Pagsisinungaling niya habang nagkukunwaring hinahanap ang lisensya sa loob ng kanyang wallet. Ay, hindi po pwedeng hindi mo nadala, ma'am. Dapat dala-dala mo yan palagi. Sa'yo ba itong motor? Yes po, sir. Patingin ang rehistro? Ito hong rehistro, sir. Ibinigay niyang rehistro sa pulis. Pagkatapos itong kunin sa U-box ng motor niya. Lagi niya itong daladala ngunit wala na ring silbi dahil expired na ito. Tinanggap at tinignan ng pulis. Expired na to, mama. Dapat nare-renew mo na to. Pakiusog ng motor mo dito sa mas gilid pa, ma'am. Wika nito. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang kahihinatnan ng pagkahuling ito ni Kara? Ano kayang mga violation ng matitiket sa kanya? At paano kaya ito haharapin ng dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sabihin mo na nga kung anong sadya mo sa akin bago kita iwan dito kahit panilibre mo pa ako, no? Pagbabanta ni Kara. Okay, listen carefully. I have a job for you. I'll pay you an enormous amount of money. 3 million for this job. Oh, wait, 3 million? As in number 3 and 6 zeros? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Expired na to, mama. Dapat nirenew mo na to. Pakiusog ng motor mo dito sa mas gilid pa, ma'am. Wika nito. Sumunod naman kaagad siya na nanginginig pa ang mga kamay. Kumuha naman ito ng ticket at ibinigay sa kanya pagkatapos iyong salatan. Napatulala siya nang makita ang laki ng penalty niya. Dinagdag pa nito na kailangan niyang iwan ang motor niya. Nanlulumo siyang tumango na lang sa sinabi nito.
Laylay ang dalawang balikat na lumisan sa lugar na iyon. Dahil walang makitang masasakyang jeep o tricycle, ay nagpa siya na lang siya maglakad-lakad muna hanggang sa makakita siya ng masasakyan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng 7,000 pesos na pantubos ng motor niya. Hindi pa naman siya nakakalayo sa checkpoint ay may narinig na siyang busina ng sasakyan. Mas lalo siyang tumabi sa gilid ng daan at hindi nilingon ang sasakyan sa likod. Ngunit huminto ito sa tabi niya at dahan-dahang ibinaba ng driver ang salamin sa bintana nito. "Hop in!" Utos ng lalaking 4 na beses niya nang nakita. And all of those times ay minamala siya. Siguro ito ang nagdadala ng mala sa buhay niya. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy lang ang paglalakad niya. Hindi naman ito sumuko at talagang sinundan pa talaga siya nito. Maya-maya ay hinarangan nito ang daan niya. Napahinto naman siya at hinarap ito. "Ano bang problema mong lalaki ka, ha?" Singhal niya rito. Hindi niya na napigilan ang emosyong kanina pa kinikimkim. Galit na galit siya na hindi niya matukoy kung kanino. Basta mainit lang talaga ang ulo niya dahil sa problema niya, kaya mali ang kausapin at istorbohin siya ng mga oras na yon. "Wala akong problema sa'yo, pero alam kong ikaw ay meron. Let's talk about it. Hop in. I can help you." Seryosong saad nito. Tiningnan niya ito. Hindi naman ito siguro kidnapper dahil mukhang desente at mayaman naman ito. Mas lalong hindi naman siguro ito rapist dahil sa angking kagwapuhan nito. "Done checking on me? Did I pass?" May himig-birong boses ang pumutol sa pagsusuri niya sa lalaki. "Just hop in. Hindi ako masamang tao. May proposal lang ako sa'yo na makakatulong din sa'yo." Pagpapatuloy pa nito. Hindi na siya nagpapilit pa at sumakay na nang abutin nito ang pintuan ng sasakyan at buksan niyon para sa kanya. "Anong kailangan mo sa akin?" Curious na tanong niya rito. "And who are you? Magkakilala ba tayo? Nasaan na yung postal ID ko?" Sunod-sunod na tanong niya. "Well, call me Ronnie. And here's your ID." Pagpapakilala nito, sabay abot sa kanya ng kanyang ID. Tinanggap naman niya agad ito at isinilid sa bulsa ng kanyang backpack. "Ano yung proposal na sinasabi mo?" Hindi na siya makapaghintay sa sasabihin nito. "I have a job for you, and that if you're willing. We'll talk about it over a cup of coffee." Nito at saka iniliko nito ang sasakyan patungo sa malapit na restaurant. Inihinto nito ang sasakyan at bumaba na. Bumaba na rin siya at sumunod ito. Di man lang siya hinintay. Napaka-ungentleman. Komento niya sa isip. May nakita siyang bakanting mesa at dumiretso sila doon ng upo. Lumapit naman agad ang waiter at binigay ang menu. Hindi na tumingin si Ronnie sa menu at nag-order agad ng beer. "Order everything you want. It's my treat." Nakangiting wika ni Ronnie. "No thanks. I'm not hungry. Tubig lang, okay na ako." Tanggi niya kahit medyo kumakalamang sikmura niya at bigla siyang nag-cravings ng kung ano-anong pagkain. Sakto namang dumaan ang isang waiter sa harap nila na may bitbit na pagkain sa tray. Bigla siyang napalunok. At huling-huli siya sa akto ni Ronnie na ngayon ay pilit itinatago ang mapangiti. "As I told you, it's my treat," sabi nito at kinuha ang menu. Maya-maya ay nag-order ito ng isang burger, french fries at juice. Umalis naman kaagad ang waiter. Tahimik lang si Ronnie na umiinom ng beer habang siya ay hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. "So, anong kailangan mo sa akin at dinala mo pa ako sa ganitong lugar?" Maya-maya ay basag niya sa katahimikan. "We'll talk about it after you eat your food," sabi nito nakatingin sa paparating na waiter na dala-dala ang mga in-order nila. Aba, that's super fast. Nagtaka siya dahil isang burger lang in-order nito. Para lang ba yun sa kanya? O para lang sa lalaki? "That's for you, kumain ka na." Utos nito na para bang nabasa nito ang tanong sa isip niya. Hindi naman siya nagpakipot pa dahil mukhang katakam-takam naman talaga ang burger sa harap niya. Mabilis niya itong kinain kasama ang french fries at ang pantulak na mango juice. Mukhang nag-enjoy naman si Ronnie sa pinapanood na babae na parang ngayon lang nakakain ng hamburger.
Sabihin mo na nga sadya mo sa akin bago kita iwan dito kahit panilibre mo ko. Pagbabanta ni Kara. Kanina pa kasi siya binibitin ito. Okay, listen carefully. I have a job for you. I'll pay you an enormous amount of money. 3 million for this job. Umpisa nito na halos ikinalaglag ng panga ni Kara sa narinig. Wait, 3 million? As in number 3 and 6 zeros? Hindi naman makapaniwalang tanong niya. Exactly. Kumpirma naman ito. Wow! At anong trabaho naman to, mister? May ipapapatay ka ba? Walang halong birong tanong niya. Nope. Wala akong ipapapatay sa'yo. Kung wala, para sa naman yung ganyang kalaking sahod, Ber? Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig. Wala akong ipapapatay sa'yo, pero may ipapabuhay ako sa'yo. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa mata ni Kara. Hoping na hindi ito tatanggi. Ay, ikaw naman sir. Joker ka rin ano. Wala po akong special power para bumuhay ng patay. Ani ang pabiro, ngunit may halong katotohanan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. I want you to be the surrogate mother of my child. Diretsong sabi niya. Surrogate mother? Paniguradong tanong niya. Alam niya kung ano yon. Aba, loko ka. Anong tingin mo sa akin? Bayaran. Biglang nag-init ang ulo niya. Umakyat yata bigla ang dugo niya sa ulo. Akmang tatayo na siya at iiwan nito, ngunit naagapan nito ang kamay niya na ikinabigla nilang pareho. Wait, listen. Parang pareho sila na kuryente sa simpleng pagdapo ng balat niya sa balat nito. Nabitiwan naman kaagad nito ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit ako napili mong maging surrogate mother ng anak mo. At hindi ko rin alam kung bakit kailangan ninyong magpa-surrogate pero problema na ninyong mag-asawa yon. Huwag na ninyo akong idamay sa problema nyo. Halos hindi pa humihingang sabi niya sa bilis ng pagkakasabi niya. Epekto ata ng parang kuryenteng dumadaloy kanina sa katawan niya. I'm single. Iyon lamang na matawi sa labi ni Ronnie. Habang naaaliw na nakatitig sa labing, ang bilis kumibot na parang may hinahabol. Nagugulahan naman na patitig si Kara sa lalaki. Single tapos naghahanap ng surrogate mother? Nakataas ang isang kilay niya na nakatingin dito. Indikasyon na wala pa siyang naiintindihan sa sinabi nito. Alright. Kaya nga sinabi ko makinig ka muna para maintindihan mo. Umpisa ni Ronnie sa himig na seryoso. Tumango lamang si Kara at seryosong nakinig. Tama din naman ito na kailangan niyang makinig muna bago mag-isip ng kung ano-ano. Again, I'm single. Gusto ko lang magkaroon ng anak. Well, not really me, but my parents do. Pinipilit nila ako mag-asawa na para magkaroon na ng apo. Nakaka-pressure na kaya naisipan ko na lang na bigyan sila ng apo. Kaso ayoko naman mag-asawa. Not in the near future. And why you chose me? Sigurado naman na marami kang girlfriend sa mga babaeng willing gawin yon for free pa siguro. Maanakan mo lang sila. Putol niya sa sasabihin pa nito. Yup. It's true na maraming willing dyan. But I have reasons of why I shouldn't hire them. Bakit? Curious na tanong niya. Why? Because they like me. I'm sure they'll do everything to have me. And the reason why I chose you is because you don't like me. Isang malalim at blankong titig ang ipinukol ng mga magagandang mata ng lalaki sa kanya. Wala siyang mabasa kundi parang sinasabing, the feeling is mutual, Kara. Tumangutango lang siya. That's right. You got it. Pagsang-ayon niya. Nandiyan na tayo. Gets ko na ang rason mo, but still, hindi pa rin ako papayag. Kung wala ka na ibang sasabihin ay aalis na ako. Akmang tatayo na siya habang inaabot ang bag sa katabing upuan. 3 million is a lot of money. Do you think it won't help you solve your problems? Hindi pa rin ito sumuko. Napahinto naman siya sa akmang pag-alis.
Yeah, that's a lot of money. Naguguluhan na tuloy siya. Tumayo na rin si Ronnie at tinawag ang waiter. Nag-iwan nito ng 1,000 at sinabayan na siyang lumabas. Pagkalabas niya ay lumingalinga kaagad siya para magpara ng jeep. Ihahatid na kita sa inyo, offer nito. Salamat na lang, mister. Pero may iba pa akong pupuntahan. Tanggi niya rito. Kahit ang totoo ay didiretso siyang uuwi ng bahay. Ang daming nangyari ngayong araw at kailangan niya magpahinga. Sasabog na yata ang utak niya. Okay, hindi na kita pipilitin. But in case magbago ang isip mo, let me know. Here, may inabot itong calling card sa kanya. Ronnie Gonzalez, CEO. Aba, at mayaman pala talaga ito kaya walang pakialam kung ilang milyon ang itatapon lang nito basta. Inilagay niya ang card sa bag niya at nagpaalam na. Tiyempo naman ang pagdaan ng jeep kaya pinara niya na ito. Rojas Manong, sabi niya sa driver at saka nilingon ang naiwang si Mr. CEO. Nakita niyang sumakay na rin ito ng kanyang sasakyan. 3 million pesos. Wow, parang isang panaginip lang na mapapasa kanya ang perang yon kung sakaling papayag siyang magdalang tao sa anak nito. Well, mahirap din namang magbuntis. Hindi rin basta-basta ang panagdadaanan ng mga buntis. But having 3 million for that? That's a lot. A lot nga ba? Kaya ba niyang iwan ang kanyang anak kapalit ng 3 milyong piso? Iyon ang parte na mahirap. It's not worth 3 million. Maybe more than that. Siguradong mahirap iwan ang isang sanggol na galing sa sinapupunan mo. Kaya siguro kung susugal siya, she needs to ask more than 3 million. Ano kayang gagawin ko sa 3 milyon kung sakali? Kailangan ko siguro unahing palitan ng motorbike ko ng bago. Tapos, ang iba, ininegosyo ko para magkaroon na ako ng sarili kong negosyo nang sa ganun nakasakaling swertehin at aangat naman ang buhay namin. Ang kapatid ko pa, kailangan din niyang pumasok sa kolehiyo sa darating na pasukan. Bayad, miss, pakiabot. Sarmiento Manong, isa lang. Pakisuyo ng katabing pasahero sa kanya na pumutol sa mga plano niya sa isip. Tinanggap niya ang perang 20 pesos at inabot sa driver. Pagkatapos ay inabot naman ng driver ang supli nito na inabot naman niya at binigay sa katabing pasahero. Kung papatuloy na lang kaya niya ang offer ni Ronnie yon, hindi kaya siya magsisisi sa desisyon niya? Sigurado makakatulong ang perang yon para mabago ang buhay nila kung gagamitin niya iyon sa tama at mapalago ang negosyong naisip niya. Pero ano na lang ang sasabihin ng nanay at kapatid niya? Na nagpaanak siya tapos iniwan niya? Na anong klaseng nilalang siya na pumayag na gawing trabaho ang magpabuntis for the money? Hindi kaya mas lalong lalala ang sakit sa puso ng nanay niya? Ang reputasyon niya? Hindi kaya mas lalo siyang pagtatawanan ng mga taong kakilala niya kapag nalaman ang ginawa niya? Siguradong magmumukha siyang desperadang magpakayaman sa gagawin niya kung sakali. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging desisyon ni Kara? Tatanggapin kaya niya ang alok ni Ronnie? Ano-ano kayang mga gagawin niya para mag-come up sa isang desisyon? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Makakatulong siguro sa gagawing tests bukas kung magpapati-virginize muna ako bago pupunta doon. Ayon kasi sa doktor, mahihirapan daw ako mga anak kapag hindi ako nagpa-virginize. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Kasalukuyan. 10 million? 10 million? 10 million? Anong gagawin ko sa 10 milyon? OMG! Hindi pa rin makapaniwala si Kara na mapapayag niya si Mr. Gonzalez na bayaran siya ng ganong kalaking halaga.
Imagine, 10 million? Oh my! Magbubuntis lang siya tapos magiging milyonarya na siya. Parang excited na yata siyang mabuntis agad para mapasa kamay niya na ang 10 milyong pera. Parang ang gaan bigla ng kanyang pakiramdam. Kabaligtaran ng nararamdaman niya kanina papunta pa lang sa opisina ni Mr. Gonzales. Parang biglang nawala ang mga bigat na daladala niya sa dibdib. Bigat ng mga problema kung paano niya susolusyonan. Ngayon, it's all gone. She'll become a millionaire. Ate, pahingi naman ng 200 do. Sabi ng istorbong kapatid niya na si Yuri sa pagde-daydreaming niya. Nakahiga siya sa isang mahabang upuan sa kanilang maliit na sala. Pagka-uwi galing sa opisina ni Ronnie ay hindi na siya nakarating sa kwarto niya dahil dumiretso siyang humiga sa upuan at ipinagpatuloy ang pagdi-daydreaming. Ate! Ate! Tawag ni Yuri sa kanya nang hindi siya sumagot. Nababaliw na yata siya eh. Ano ba? Bakit mo naman kailangan ng 200? Ang laki niya na. Tanong niya sa kapatid. Hindi naman siya naiinis dahil pakiramdam niya ay barya lang naman ang hinihingi nito. Wow! Iba pala kapag maraming pera. Ganon ang tingin sa 200. Parang nananaginip na naman sa isip si Kara. Nakapikit pa ang mga mata habang iniisip ang mga iyon nang biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ito. Sino kaya to? Hindi naman siya nagdalawang isip na sagutin yon dahil baka customer niya iyon. Hello? Sino to? Bungad bati niya sa kabilang linya. I will pick you up tomorrow morning at 9 o'clock. Boses ng lalaking pamilyar sa kanya. Ronnie? Ronnie? I mean Mr. Gonzales? Paniguradong tanong niya. Yes. Maiksing sagot nito. Bakit po? I mean about pa ito sa work ko? Mag-uumpisa na ba ako agad bukas? Parang nauutal na sabi niya. Ewan ba niya? Pero bigla siyang kinabahan. Ano pa nga ba? Sigurado ka bang handa ka na sa gagawin mo? Mukhang kinakabahan ka yata. Simpleng tanong nito na nagtanggal sa kaba niya at napalitan ng pagkapahiya. Gosh, ganun ba kahalata ang boses niyang kinakabahan? Nako, hindi sir ah. Tanggin niya. Okay, see you tomorrow then. Wait, sandali. Ano? Sir, pwede ho bang wag mo na akong sunduin? Nakakahiya eh. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Suwestyon niya kay Ronnie na pumayag naman kaagad. Ayaw niya makita si Ronnie sa lugar nila at baka machismis na naman siya. Isa pa, ayaw niyang tatanungin siya lalo ng nanay niya. Ayaw niyang malaman nito ang ginagawa niya. Saka na siya gagawa ng istorya prito kapag mawawala na siya ng ilang buwan. Alright, see you in my office before 9 then. Okay, sir. Maikling sagot niya. Bago pa siya nag-goodbye ay pinatay na nito ang tawag. Abat walang modo ang amo mo, Kara. Ang sarap sa pakin. Sa isip-isip niya. Nanggigigil siya sa pagpatay agad ng tawag dito. Kalma, Kara. Kailangan mong habaan ng iyong pasensya para sa lalaking ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo na lang ang 10 milyon. Paalala niya sa sarili. Alas 7:30 pa lamang ay handang-handa na si Kara na pumunta sa napag-usapang tagpuan nila ni Mr. Gonzales kahapon. Pagkatapos makapagpaalam sa nanay niya ay umalis na siya sakay ng jeep papunta sa opisina ng lalaki. Nakarating naman siya kaagad sa gusali ng lalaki ng mabilis at maayos. Himala, walang traffic eh. Maaga pa naman. 10 minuto bago mag-alas 9, tamang-tama at hindi pa siya late. Dumiretso na siya sa opisina nito at naabutan niya ang sekretarya nito na nag-aayos ng gamit sa ibabaw ng mesa nito. Good morning. Andiyan na ba si Mr. Gonzales? Tanong agad niya sa sekretarya na itinigil ang ginagawa at hinarap siya. May appointment ka ba kay Mr. Gonzales, ma'am? Tanong nito sabay kuha sa notebook niya na nasa ibabaw ng mesa. Yes, pwede pakisabi andito na ako. Sabihin mo si Kara. Hindi na ito nagsalita at inangat ang auditibo ng telepono at kinonekta sa opisina ng amo. Sir, andito na po si Miss Kara sa labas. Okay, sir. Pagkatapos makausap ang amo ay binaba na nito ang telepono. Tumayo ito at pinasunod siya.
Kumatok muna ito at saka dahan-dahang binuksan ang pintuan at pinapasok siya. Nang makapasok na siya ay sinara na nito ang pintuan at bumalik sa pwesto nito. Pagkapasok niya ay naabutan niya pang may kausap ang lalaki sa cellphone nito. Nakatalikod ito sa kanya habang nakaharap sa labas ng salaming bintana na halos kita naman ang buong syudad. Nilingon lang siya saglit nito at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap nito sa kung sino sa cellphone. Nagkaroon naman siya ng pagkakataong pag-aralan ang kabuuan nito. Hindi naman maitatangging isa itong Adonis na pinapantasya ng mga kababaihan. Nasa 6 na talampakan o mas mataas pa ang tangkad nito. Ang katawan na may suot na abuhing long sleeves na tamang-tama lang ang pagkakadikit nito sa katawan ay hindi maitatago ang mamasil-masil nitong braso at tiyan. Halatang alaga ang katawan nito sa gym. Hindi siya makapaniwala na makakakilala siya ng lalaking ganito kagwapo. Kadalasan kasi sa mga mayayaman na hindi nakikipaghalubilo sa mga mahihirap, their lives are just moving around within their elite circle of friends, or makikita niyo lang sila sa mga pamamayamang ding lugar. Imagine, magkakaroon siya ng anak na ang amay isang napakayaman at napakagwapong lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa buhay niya. Curious pa rin siya kung bakit siyang napili nito. Hindi siya makapaniwala sa rason nito. Dahil wala daw siyang gusto rito? Paano naman kaya na siguro ng lalaki na wala siyang gusto rito? Sa gwapo ba naman ito? Sino ba naman kaya hindi magkakagusto rito? Don? Boses ni Ronnie ang pumutol sa isip niya. Don? Naguguluhang tanong niya rito. Don, checking my body? Hindi nakangiting sabi nito habang lumapit sa mesa nito at umupo. Nagpangabot naman ang kilay niya sa narinig. Kunyari, hindi niya nakuha ang sinabi nito. Hindi naman ito nagsalita pa. Maya-maya ay tumayo ito at kinuha ang cellphone sa lamesa. Ready? Let's go! Ayan ito at nagpatiyo ng naglakad sa may pintuan. Saan nga ba tayo pupunta? Nakalimutan kong sinabi mo kahapon. Tanong at paumanhin pa niya. Medyo nahihiya pa siya dahil sigurado siyang sinabi nito kahapon kung saan sila pupunta ngayon. We are going to meet our doctor and then I'll show you your place. Sagot nito sa tanong niya habang ang mga mata ay nasa daan. Hindi man lamang siya nilingon nito. My place? Nagugulahang tanong niya. Yes, your place. A place where you can stay habang ginagawa ang trabaho mo. Ayaw mo naman sigurong sa bahay ninyo ka pa rin titira, diba? Ano na lang sasabihin ng nanay mo? Ay, hindi Ayoko. Hanapan mo ako ng matitirhan. Pakiusap niya rito. Yan nga sinasabi ko, diba? You already have a place to stay, kaya wala ka ng ibang alalahanin. Paliwanag pa nito. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang car park sa isang condominium. Binuksan niya ang pinto at bumaba na rin. Of course, hindi niya nahihintay yung pagbubuksan pa siya. Sino ba naman siya para pagbuksan ito? Nauna na itong naglakad at sumunod naman siya. Huminto ito sa tapat ng elevator at pinindot nito ang paakyat na button. Pumasok naman agad sila pagkabukas nito. Pinindot nito ang number 8. Tahimik lang sila habang umaakyat ng elevator. Nakayuko lamang siya. Ayaw kasi niyang salubungin ang tinig ni Ronnie. Magkaharap pa naman sila. Sino ba naman ang hindi makakaramdam ng awkwardness sa posisyon nila? Maya-maya ay huminto na ang elevator at narinig niyang pag-click ng pintuan. Nauna na siyang lumabas pagkabukas nito. Binagala naman niya ang paglalakad upang paunahin si Ronnie. Hindi kasi niya alam kung saan sila pupunta. Nauna naman na ito at sumunod na lang siya. Uminto sila sa isang pintuan na may numerong 5021. May binuksan itong maliit na parang box, tapos may pinindot na mga numbers. Parang code siguro yon dahil pagkatapos i-enter ay binuksan na nito ang pintuan. This will be your place until you give birth. Wika nito at binuksan ng kaunti na katabing na kortina upang makita ang labas. Maganda. Pinagala niya ang kanyang paningin. May queen-size bed, may katamtamang laking living room, may magandang kusina, may wardrobe, may 52 inches na TV, may refrigerator, at kompleto yata sa gamit ang kwartong to. Like it? Tanong ni Ronnie sa kanya na ikinalingon niya. Ngayon ay nakaupo na ito sa upuan.
Lumakad naman siya palapit sa may salaming dingding kung saan ay malaya niyang makita ang paligid sa labas. But there's a possibility that you don't qualify for the job if the test says you are not fit to do the job. Well, you know, I trust my doctors. They know better. Seryosong saad nito na nakatingin sa kanya. Medyo nanlumo naman siya sa narinig. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari sa kanya, di sana ay noon pa nagpabuntis na siya. Ay, sayang talaga ang 10 milyon. Bumuntong hininga na lang siya. Makakatulong siguro sa gagawing test bukas kung magpapadivirginize muna ako bago pupunta doon. Kailangan ko nang umalis. Hindi na nakapag-isip ng matino si Kara. Desperado na talaga siya. Ayon kasi sa doktor, mahihirapan daw ako manganak kapag hindi ako na-diverginize. Lalampasan sana niya si Ronnie ngunit maagap nitong nahawakan ng kamay niya. Pumiksi siya ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito. Napangiti siya rito na nangungunot ang noo. Ano bang problema ng isang to? Don't you ever dare do what's in your mind. Matigas na sabi nito na tumayo na at pinantayan ang tayo niya. Maniwala ka sa akin, makakatulong yon. Halos magkanda utal-utal na sabi niya. Para kasing nakakatakot ang matulis na titig nito sa kanya. Kung desperado ka na talaga, hindi mo na kailangang bumalik doon sa ibang lalaki para magpa-diverginize. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigla siyang kinabahan. Well, mas maganda pa rin kung ang surrogate mother ng anak ko ay wala pang ibang lalaki na kagalaw. Kung iyan lang naman ang habol mo, then you can have me. Let's do it. Prangkang suwesyon ni Ronnie. Parang hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Oo nga naman. Pwede din naman ito pero hindi pa rin siya makapaniwala na isasuggest nito iyon. Bigla tuloy siyang kinabahan. Umayos ito ng tayo at dahan-dahang inilapit ang mukha sa kanya habang ang isang kamay ay bahagyang humahaplos sa pisngi niya. Napaatras naman siya. Para kasi siyang nakuryente nang dumapo ang palad nito sa balat niya. Ah, wait Mr. Gonzales. Nakakabigla ka naman. Masyadong mabilis. Parang gustong manginig ang labi niya habang nagsasalita. Nakaka-stress naman to. Hindi pa pala siya handa sa mga ganitong usapan. Usapan nga lang ba? Mukhang handa ng isabuhay ni Ronnie yun ah. Well, madali lang naman akong kausap kung ayaw mo. Pero once na malaman kong nakipagtali ka sa ibang lalaki during this process, huwag mo nang aasahan na matutuloy pang trabaho mo, Miss Marquez. Maliwanag? Seryoso ang banta nito sa kanya. Napalunok naman siya habang titig na titig sa bumubuka nitong mga labi na sobrang lapit sa kanya. Bigla yata siyang nakaramdam ng panghihinayang na hindi matutuloy ang offer nito at ito na lang ang ipapalit niya sa lalaking magde-diverginize sa kanya. Teka, sino ba naman kasi nagsabing ayaw niya? Ito na lang kaya? At least sobrang hot at gwapo pa ng lalaki makakauna sa kanya. Tapos, ito pang magbibigay sa kanya ng trabaho. Kaya hindi naman siguro masama kung isecure niya ng slot para makuha ang trabaho, diba? Biglang lumakas ang kaba niya sa naisip. Parang bigla yata siyang lalagnatin sa naisip. Akmang lalayo na ito sa kanya, tatalikod na, nang biglang hinilan niya ang lalaki paharap at siniil niya ito ng halik. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Saan kaya hahantong ang halik na ito? Matutuloy pa kaya ang pagiging surrogate mother ni Kara? O di kaya ay mabubuntis siya ni Ronnie naturally kung sakaling may mangyari man sa kanila? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Good morning po, Doktora. Gusto ko lang pong ipacheck si Kara dahil nagsusuka siya kanina. Sabi nito na parang may ibig pang sabihin. Okay, pero bago ko kausapin si Kara, kailangan niyo muna mag-pregnancy test. Here, take this. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.
Akmang lalayo na ito sa kanya, tatalikod na biglang hinila niya ang lalaki paharap at siniil niya ito ng halik. Promise, kusang ginawa iyon ng kamay niya. Nakakahiya, ngunit sa una lang iyon dahil kusang gumaganti ng halik ang mga labi ni Ronnie sa mga halik niyang hindi niya alam kung tama ba. Hindi naman kasi siya eksperto sa ganoong bagay. Magaling humalik si Ronnie, halatang eksperto ito sa larangang iyon. Bawat halik nito ay parang napapaliyo sa nararamdaman niya. Nakapikit na siya at ninanamdam ang bawat halik nito. Ang isang kamay nito ay humahaplos sa batok niya na lalong nagpapabuhay sa init ng katawan niya. Hindi na nga niya namamalaya na mabilis na pala nitong nahubad ang damit niya sa taas. Ngayon ay tumigil na ito at inuutusan siyang hubarin ang damit niya sa ibaba. Mabilis naman siyang sumunod at hinubad ang damit habang si Ronnie naman ay mabilis ring naghubad ng damit. Habang nakahiga ay dahan-dahang bumaba ang labi nito sa tenga niya na ikinaungo niya ng malakas. Bumaba ito sa leeg niya na parang gusto na siyang sumigaw sa sarap. Gosh, leeg pa lang yun ha. Hindi na siya makapag-isipan ng matino. Gusto niyang bilisan pa ni Ronnie ang ginagawa upang tuluyan niyang maabot ang rurok ng kasarapan. Napadilat naman siya nang biglang huminto si Ronnie sa ginagawa. Tiningnan niya ito. Are you sure you're going to do this? You still have time to stop me. Tanong nito na ang matay punong-puno ng pagnanasa. Yes. Iyon lang ang salitang namutawi sa labi niya. Mababaliw na yata siya kung hindi matuloy ang pag-akyat niya sa langit. Ngumiti naman ito for the first time after hearing what she said. Noong una ay nahiya pa ito. It's alright, baby. I'll be gentle. Pabulong na sabi nito. At naramdaman niya ang pag-aalala sa boses nito na baka masaktan siya. Pero mas nararamdaman niya ang pagtawag nito sa kanya ng baby. Damn, bakit ang sarap sa tenga at sa puso? At dahan-dahan nangang gumalaw sa ibabaw niya si Ronnie. May biglang tumulong luha sa kanyang mga mata. Ewan niya kung para saan ang mga luhang yan. Napansin naman niya ni Ronnie at bahagya itong tumigil. Are you alright? Are you hurt? Dadandahanin ko pa. Mawawala din ang sakit. Maya-maya pa'y nag-e-enjoy na rin siya. Hanggang sa habol hininga na silang pareho. Ginampian muna siya ng halik sa labi ni Ronnie bago ito umalis sa ibabaw niya. Nasurpresa naman siya sa ginawa nito. Ewan, pero bigla siyang nakaramdam ng saya sa ginawa nitong paghalik. Iba ang hatid ng halik na yon kumpara sa ginawa nila kanina. Para kasing magsyota sila at nagmamahalan kung makaakto. Well, baka ganun lang talaga yon kapag nagsisiping. Kumbaga, thank you kiss. Thank you for giving her virginity to him. Wala ni isang nagsalita sa kanila. Nakatingin lang silang pareho sa kisame. Napapitlag na lang siya nang iniapos ni Ronnie ang isang kamay nito sa kanya. Nang tingnan niya ito ay nakapikit ang mga mata nito. Parang naninigas naman ang kanyang katawan. Bigla siyang nakaramdam ng awkwardness. Nakakatawa dahil ngayon lang niya iyon naramdaman samantalang kanina ay walang pakundangan niyang idinidikit ang katawan dito. Naramdaman naman niyang nakatulog ang lalaki sa posisyon nito. Pinabayaan lang niya ito. At least, malaya siyang tititigan ang mukha ng lalaki nakabasag ng pagkababae niya. Ngayon lang ay hindi niya na alam kung anong mukha pang ihaharap sa lalaking ito. Sobrang nakakahiya ang ginawa niya. Pinatunayan niya rito na desperada na siyang makuha ang 10 milyon. Well, totoo naman yun, pero nakakahiya pa rin. Bahala ito sa buhay nito kung ano man ang isipin nito. Ang importante ay makuha ko ang trabaho sa isip niya. Kakatapos lang ng appointment ni Kara at Ronnie sa doktor. May 2 hinog na itlog si Kara kaya perfect na para gawin ang pagsasanib ng itlog niya at sperm ni Ronnie. Nakuha na ng sperm si Ronnie noong nakaraang linggo at nasa preservation area na ito. Hinihintay na lamang nila na mahinog ang itlog ni Kara. Tamang-tama naman na ng itlog ito ng 2. Malaki daw ang posibilidad na mabuntis siya sa unang subok. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Kara kay Ronnie. Nasa isang restaurant na naman sila para kumain. Medyo late na ang lunch nila at gutom na silang pareho. Natagalan kasi sila sa ospital. Naiilang kasi siya sa titig ni Ronnie nakaharap niya sa mesa. Wala lang. Naisip ko na next month magiging ama na ako. Hindi ko inaasahan na makakaramdam ng ganito pero bigla ako nasasabik maging ama.
Ano kaya magiging anak ko? Babae o lalaki kaya? Nangingiting wika nito. Batid sa boses at kislap ng mata nito ang excitement. Aba malay mo. Bakit ano bang gusto mo maging anak? Babae o lalaki? Tanong niya. Gusto ko lalaki. Pero kung babaeng ibigay, mamahalin ko pa rin siya. At excited pa rin ako maging daddy niya. Hindi naman mapigilang mangiti ito sa sinabi. Ramdam naman niya ang saya nito ngunit ewan pero pakiramdam niya hindi siya kasali sa saya nito kahit siya pa ang ina. Of course, ano naman ang ina-expect mo girl na isali ka niya? Hello? Gising ka nga. Binabayaran ka lang niya para ipagbuntis ang anak niya. Huwag kang assuming at huwag kang OA ha? Paalala niya pa sa sarili. Mabuti naman kung ganon. Iyon lang nahigilap niya sabihin at pilit na ngumiti. Excited rin naman siya na mabuntis, hindi dahil gusto niya ang anak, kundi dahil gusto niyang maging matagumpay ang trabaho niya at makuha niya na ang kabuuang bayad sa kanya. Tahimik uli silang pinagpatuloy ang pagkain. Nasa kalagitnaan ng pagkain si Kara nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon mula sa loob ng kanyang bag at nang makita kung sino ang tumatawag ay inilagay niya sa silent mode ang ringtone nito at ibinalik sa loob ng bag. Nasa loob siya ng isang tahimik na restaurant. Pero kahit maingay pa ang restaurant na yon, ay wala pa rin siyang balak na sagutin ang tawag nito. Hindi ito nagparamdam ng halos 1 linggo matapos ngayon ay tatawag-tawag ito. Ano naman kayang kailangan nito? Tatanungin siya kung buntis na ba siya? Buntis na nga ba siya? Pinakiramdaman niya ang sarili. These past few days ay lagi na lang siyang matamlay, pagod at inaantok. Malimit rin siyang nagbabanyo dahil lagi siyang naiihi. Gusto rin niyang kumain ng kung ano-ano. Tulad ngayon, bigla siyang nagka-crave ng Caesar salad na nakita niyang nakapost sa Facebook ad ng restaurant na ito. Ang nakakapagtaka ay hindi naman siya mahilig sa gulay pero ang sarap kasi tingnan ng larawan nito. Ang lahat ng mga naranasan niya ngayon ay sintomas ng isang buntis. Bukas pang expected period niya. Kapag hindi pa darating bukas ang period niya ay magpe-pregnancy test na kaagad siya. Iba kasi ang pakiramdam niya ngayon. Baka buntis nga talaga siya. Or, buntis nga ba talaga siya? Hindi kaya ang dahilan ng pananamlay at pagod niya dahil depressed siya? Depressed dahil nasasaktan siya sa hindi pagpapakita ni Ronnie sa kanya ng 8 araw. At hindi rin ito nagparamdam ni Haniho. Wala. Ano nga bang inaasahan mo, Kara? Natatawagan at makikipagkita sa'yo every now and then? Hello? Tama lang ang ginawa niya dahil binayaran ka lang naman niya para mabuntis. Hindi kasali sa mga kondisyones na i-check ka niya maya-maya kung okay ka lang. Okay. Siguro nga, she forgot her place and role in his life. Dapat, itigil niya ng kabaliwan niyang ito. Yes, isang malaking kabaliwan ang hayaang mahulog ang puso niya sa taong una pa lang ay binalaan na siyang huwag umibig rito. Hello ma'am, how's your dinner? Tanong ng lumapit na babae na may nakalagay na July tea sa nameplate nito. Under her name is her position, manager. Well, ang sarap ng Caesar salad din niyo at itong spicy buffalo wings, ang sarap din. Nakangiting sagot niya, totoo lahat ng sinabi niya. Ang Diwata Restaurant ay isa sa mga sikat na restaurant sa kanilang lugar. Sulit ang bayad ng customers kahit medyo may kamahalan dahil masarap naman talaga ang mga pagkain dito. Plus, mababait ang mga trabahante dito. Thank you ma'am, enjoy your food. Nakangiting paalam nito sa kanya. Halos araw-araw ay umaalis ang bahay si Ronnie para magtrabaho at lagi namang naiiwan si Kara na mag-isa. Kahit malamig ang pakikitungo nila sa isa't isa sa araw, ay talo naman ang intensidad ng init ng pinagtagpong katawan nila sa gabi. Hindi pumapalya si Ronnie sa pagpasok sa kwarto niya sa loob ng 1 linggo para sa isang kadahilanan. Marahil ay pagbigyan ng nag-aalab nitong pagnanasa. O, desidido talaga itong buntisin siya. Whatever his reason ay naging masaya si Kara sa piling na to. Sabik niyang hinihintay ang binata na umuwi kinagabihan, ngunit tama palang hinala niya dahil pagkatapos ng 1 linggong pagsisiping nila, which is her fertile days, ay madalang na itong umuwi. Kapag umuwi naman ay hindi na siya nito pinapasok sa kwarto. Nasasaktan man siya, hindi niya pwedeng ipahalata.
She's paid to do the job, not to demand some attention and affection from him. He clarified that, and she reminded him of that. Kaya sino ba siya para mag-inerte? She better cry silently than to let him know that she's affected on his cold treatment. Tulad na lang ngayon, nasa bahay nga ito, ngunit parang wala siyang kasama. Kibuin dili siya. Bahagyang umingiti din naman ito kapag nagtama ang paningin nila. Pero ngiting hindi umaabot sa mata. Ewan, pero nagiinit ang ulo niya sa tuwing makikita ito. Siguro ay naiinis siya dahil nakikita nga niya ito ngunit hindi niya maramdaman ang presensya nito. Nakakainis. Want some coffee? Biglang tanong nito sa kanya at umupo sa katabing upuan sa may berandang nakaharap sa dalampasigan. Napadako naman ang tingin niya sa hawak nitong tasa ng kape. It's coffee Americano. Gusto rin niya ng purong kape lang ngunit ng mga sandaling yon ay bakit nanunuot sa kanyang ilong ang kakaibang amoy nito. Ano bang nilagay mo sa kape mo? Mabilis na tanong niya. Just coffee. Why? Curious na tanong nito. Wala. Maiksing sagot niya at pilit inignora ang matapang na amoy ng kape. Pati na rin pala ang presensya ng binata ay pilit niyang inignora. Sarap kasi sipain ng malakas nang mawala sa kanyang harapan. Nasa mood siguro ang mokong kaya kinakausap siya. Pwede ba? Hindi na naituloy ni Karang sasabihin dahil biglang bumaligtad ang sikmura niya kaya mabilis siyang napatakbo sa banyo at nagduduwal ng tubig. Napakislot naman siya nang biglang may humimas sa kamay sa likod niya. Ano ba kasi ang ininom mong kape? Bakit sobrang tapang ng amoy? Hindi ko maintindihan pero nakakasuka. Piksi niya pa at inis na hinarap si Ronnie. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Anitong nakangiti sa kanya. Himala at bigla nitong naisipang ilabas siya sa pinagkakakulungan niya. Yes, kulungan nito para sa kanya. Dahil simula nang dumating siya 3 linggo na nakakaraan, ay ni minsan ay hindi ito nagyayang lumabas sila o pinabayaan siyang lumabas. As in, bantay sarado siya. Kung lalabas man siya ay dapat importanteng dahilan at syempre, kasama niya dapat ang 2 bodyguard. Bakit? Saan tayo pupunta? Hindi niya napigilang itanong rito. Basta, magbihis ka na. Sagot nito at saka tinalikuran na siya. Napakunot naman ng noon niya at sumunod na lang sa utos nito. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at nag-ayos ng sarili sa banyo at saka nagbihis ng simpleng damit. Buti na lang, dinala ni Ronnie ang mga gamit niya na iniwan niya sa kondo at pati na rin yung naiwan niya sa boarding house. She chose to wear a plain white shirt and blue jeans with white sneakers. Itinali niyang buhok pagkatapos ay isinukbit ang maliit na shoulder bag na may lamang cellphone at wallet at saka lumabas. Tumayo na rin si Ronnie sa couch nang makita siyang papalapit. She saw adornment from his eyes, but suddenly gone when he turned around and started walking out of the house. Baka mali lang ang basa niya. Sumunod na rin siya rito at sumakay sa sasakyang nakabukas na ang harapan dahil pinagbuksan siya nito. Himala, anong nakain ng lalaking to? Bigla yatang naging gentleman. Tahimik na lang binabaybay ang daan hanggang makarating sila sa ospital na pinupuntahan nila noon. Napalingon siya kay Ronnie na may pagtataka. Bakit siya dinala nito dito? Dahil ba sa nagsusuka siya kanina at akala nito may sakit na siya? Gusto man niyang tanongin ito ay pinili na lang niyang manahimik at sumunod rito. Pinapasok agad sila ng sekretarya nito na makilala sila at dahil na rin siguro dahil VIP ang kasama niya. Good morning po, Doktora. Gusto ko lang pong ipacheck si Kara dahil nagsusuka siya kanina. Sabi nito na parang may ibig sabihin na naiintindihan naman agad ng doktor. Okay, pero bago ko kausapin si Kara, kailangan mo munang mag-pregnancy test. Here's the PT. Ibinigay nito sa kanyang isang karton na may lamang PT. Hindi na kailangan nitong ituro ang restroom dahil alam niya na iyon. Tinanggap niya ang PT na halos manginig ang kanyang kamay. Biglang pumasok sa utak niya ang ideya na baka buntis nga siya. Nakalimutan niyang 4 na araw na pala siyang delayed. Naroon ang biglang kaba at excitement na naisip. Ang pinaghalong emosyon na nagpapalamig sa kanyang kamay nang pumasok siya sa restroom. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hinihintay ang resulta ng PT. Halos pigil hininga ang ginawa niyang paghihintay ng 5 minuto nang dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at tiningnan ang pregnancy test. Ganon na lang ang panlalaki ng mga mata niya
nang makita ang 2 linyang guhit. Ibig sabihin ay positive. Parang gusto niyang sumigaw at magtatatalon sa tuwa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Stay professional, Kara. Paalala niya sa sarili at lumabas na ng banyo. Makikita rin sa mukha ni Ronnie na hindi ito mapakali at mukhang kinakabahan sa magiging resulta ng test. Ibinigay niya ang PT sa doktor at matamang tinitigan iyon tsaka ngumiti kay Ronnie. Congratulations! Sabi nito sabay pakita sa PT. Ibig sabihin buntis si Kara? Paniguradong tanong nito. Yes, it's positive. You're a daddy now. Nakangiting bati nito kay Ronnie. Na kay Ronnie lang yata bumabate. Well, hindi niya ito masisisi dahil isa lang naman siyang bayaran. Yes! Napatayo naman si Ronnie habang ang isang kamay ay napasuntok sa hangin na parang nanalo sa loto, tsaka mabilis na niyakap siya at hinalikan sa labi ng sobrang bilis. Napatda naman siya sa ginawa nito, ngunit pinabayaan niya lang ito. Seeing him this happy melted her heart. Congratulations to Kara for job well done. Nakangiting bati rin ng doktor sa kanya. Akala niya hindi na siya babatiin ito. Ngiti lang iginante niya. She's very happy. Parang hindi pa nagsisingkin sa utak niya na magiging isa na siyang ina. Bigla siyang napahawak sa tiyan niya. Para ngayon pa lang ay pakiramdam niya ay biglang tumibok ang puso niya ng napakalakas. Mas malakas pa sa tibok ng puso niya para kay Ronnie. Ganito palang pakiramdam ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi na sila nagtagal at nagpaalam na rin na umalis pagkatapos maresetahan siya ng doktor ng mga vitamins na dapat inumin. Where do you want to eat? We need to celebrate. Hindi pa rin nawala ang kasiyahan sa mukha ni Ronnie. Anywhere. It's up to you. Same answer like before. Wala naman siyang gustong kainin kaya ito nang bahala. Okay. I know a nice restaurant that you've never been before. Masiglang sabi nito. Siguradong mamahaling restaurant na naman siya dadalhin nito. At hindi nga siya nagkamali. Diretso silang pumasok sa loob at ng kampante ng nakaupo ay nag-order na sila. Thank you, Kara. Basag ni Ronnie sa katahimikan at maagap na ginagap ang kamay niya. Thank you for what? Takang tanong niya. Thank you for making me happy. Nakangiting wika nito habang nakatitig sa kanya. Oh my heart. Bakit ba parang mahuhulog ang puso ko kapag may ganito siyang drama? Bulong niya sa sarili. Hindi mo na kailangang magpasalamat. It's my job at dalawa naman tayong gumawa sa kanya. Sagot niya sabay hila sa kamay niya, ngunit maagap na kinulong sa kanyang 2 palad ang kamay niya. You have no idea how happy I am right now. Halos bulong nito habang titig na titig sa kanya. Parang may naghahabol ang mga daga naman sa dibdib niya sa narinig. Masayang masaya rin siya dahil napasaya niya ito. Sa wakas, tatay ka na. Panisiglang sabi niya para madistract ang sobrang pagkaseryoso nito. Ngunit mali yata siya dahil nanay ka na rin. Sagot nitong ikinabilis lalo ng tibok ng puso niya. Ang sarap sa pandinig pero alam niyang panandalian lamang yon. Soon, they will leave me. Hindi ko pinagsisisihang magiging ina ako sa ganitong sitwasyon. Pero pinagsisisihan ko, pinabayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa'yo. Isang malaking katangahan ang hayaang umibig ang puso ko sa isang walang hiyang lalaking katulad mo. Dagdag pa niya kahit na walang tigil ang luha sa pagtulo sa pisngi niya. Nakita pa niyang pagsilay ng ngiti ni Ronnie sa mga labi nito sa narinig. Sige, pagtawanan mo ako dahil umibig ako sa'yo pero hindi niya na natapos ang sasabihin pa dahil nahila na siya ni Ronnie palapit rito at niyakap ng sobrang higpit. Patuloy naman siya sa pag-iyak sa balikat nito. Maya-maya pa ay medyo inalayo na siya nito para makita ang mukha niya. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Look at me. Will you marry me? Nakangiting wika nito but this time medyo nanginginig na ang boses nito. Naguguluhan siya sa inakto nito. Kanina nagdeklara itong magpakasal siya rito pero ngayon biglang nagtanong pa. Ang gulo. No. Ikakasal ka naman sa iba, diba? Bakit ngayon ako ang pinipilit mo?
Kalat na kasi sa social media na magpapakasal na siya sa isang sikat na model. Pilit niyang nilayo ang pagkakahawak dito. At sino naman ang may sabi sa'yo niyan? Hindi na lang ako umimik. Hindi ka makakalabas sa restaurant na to hanggang hindi ka magdedesisyon ngayon na magpakasal sa akin. Nilingon niya ito at nakita niya itong napakamot sa ulo na parang hindi alam ang sasabihin o ano. Pero nananakot na naman sa kanya. Sa tintig nito ngayon ay mukha itong kinakabahan na hindi mo mawari kaya naglakas loob na lang si Kara na tanggihan ito. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng isang kamay niya. Listen, hindi ako magpapakasal sa iba. You misunderstood it. Please marry me, Kara. Hindi ko kakayanin kapag ibang pinakasalan mo. Napataas tuloy ang kilay niya sa narinig. Paano naisip nito na ibang pakakasalan niya kasasabi lang niya na mahal niya ito? At nagugulhan pa rin siya sa sinabi nito na wala itong ibang pakakasalan. Ano yung mga nababasa niya sa internet? At bakit hindi mo naman kakayanin, Aber? Sa totoo lang ay kinikilig na siya sa sinabi nito. Isn't it obvious na hindi pwedeng may ibang umangkin sa'yo kundi ako lang? Ako lang ang pakakasalan mo. Period. May pagka-possessive na paliwanag nito na parang gusto niya nang matawa sa mukha nito. Ano pa, Ronnie? Ang gulo mo eh. May hindi malinaw kung bakit ganyan ang sinasabi mo. Ang naputo lang iba pa niyang sasabihin nang bigla niyang sakupin ng mga labi niya at siilin ng maalab na halik ito. Nabigla pa siya nung una ngunit kalaunay nagpaubaya na siya dahil ang traidor niyang labi ay kusang gumaganti sa bawat halik nito. Leche, ang rupok ng puso niya. Iyon lang ang sinabi, bumigay na kaagad. Hindi man niya narinig ang inaasam na marinig niya mula rito ay sigurong sapat na muna ang init ng halik at yakap na pinaramdam nito sa kanya ngayon. Masaya na siya. At least, makakasama niya na forever ang dalawang taong mahal niya. For the third time. Will you marry me? Kara Pauline Vasquez. Mukhang kinakabahang tanong nito sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango rito. At dahil sa saya, iniyakap siya nito at saka kinarga. Hey, ibaba mo ako! Natatawang sabi niya habang ang mga luha ay tumutulo pa rin sa kanyang pisngi. Nag-umpisa na silang magmarcha ng tumugtog ang Beautiful and White. Paborito pa naman niyang kanta iyan kaya pati buto niya ay ramdam na ramdam ang kanta habang nakatitig kay Ronnie na parang pinipigilan ng mapaluha ngunit naluha na rin. Pagkarating nila sa altar, umupo na nga ang ina niya at kumapit siya sa bisig ni Ronnie. You're so beautiful. Bulong nito sa kanya na ikinapula naman ang mukha niya. Diyos ko, para siyang teenager na kinikilig. Pagdating na sa vow ay bigla siyang nataranta dahil wala siyang hinandang vows para kay Ronnie. Look at me and listen to me, babe. You probably thought until this moment that I was forcing you to marry me as a punishment. I'm sorry. I'm sorry for being this stupidly coward, of not letting you know from the very beginning that you stole my heart from the first time I saw you. From that moment, I silently promised to myself that I won't stop bothering you until you'll be mine. And one of the ways to make you mine is to be the mother of my child. Stupid, but I didn't regret it because I have you now. And I want to let you know that I love you so much. I can't imagine living my life without you and our baby, Kara. I love you both. And I will be your protector for the rest of my life. Mahabang saad nito na halos gumagaralgal na ang boses. Siya naman ay hindi napigilin ng luha sa pagtulo. At last, narinig na rin niya sa wakas ang matagal nang inaasam na marinig. I love you too, Mr. Stupid. From Miss Stupid. We're both stupid dahil pareho pala tayo ng nararamdaman pero sadista yata tayo eh. O sadyang torpe. O manhid lang? Kidding aside, nagtawa na naman ang mga audience. I love you so much, Ronnie. I don't have to promise anything to you now. But I love you and our baby for the rest of my life. Nagpalakpakan naman ang audience ang ilahin siya ni Ronnie at halikan sa labi. Teka, hindi ko pa sinabing kiss the bride ah.
Masyado namang atat ang groom natin. Sige na nga, kiss the bride na nga lang. Sigaw na anunsyo ng nagkakasal sa kanila. Mas lumakas naman ang palakpakan na tawanan nang hilahin uli siya ni Ronnie at si Eileen ng halik. Natapos ang halikan at masayang nagsikainan ng mga bisita. Nagulat na lang siya na nandoon lahat ng pamilya ni Ronnie. Let's go inside. Bulong nito sa tenga. Why? Ang dami pang bisita oh. Gusto na kitang masolo. Sagot na bulong pa rin ito sa tenga niya na naghatid ng kilite sa buong katawan niya. Hindi na siya nakapagprotesta dahil hinila na siya nito papasok sa loob tsaka kinarga paakyat ng hagdanan. Ronnie, baka mahulog ako. Ibaba mo nga ako. Utos niya ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa isang kwarto sa taas. Nagulat siya nang mapansin ang isang malaking painting na nakalagay sa dingding ng kwarto. Kaninong kwarto to? At saka kaninong bahay to? Hindi pa siya nakapunta sa bahay na ito pero bakit may larawan niya? This is our home. Nakangiting sagot nito habang dahan-dahang hinuhubad ang suot nitong wedding gown at hinahalik-halikan ng leeg niya. Napaungol naman siya sa ginagawa nito pero naguluhan pa rin siya sa sagot nito. Ha? Paano? Wala naman ako naaalala na may bahay kang iba. Pinagawa ko to para sa'yo at sa mga anak natin. Akala ko ba narinig mo ako nung may kausap ako sa cellphone? Akala ko nabuking mo na ako nun. Paliwanag nito habang dahan-dahang hinila ang gown niya pababa. Akala ko magpapakasal ka sa iba. Saka na tayo mag-usap, my wife. Dahil miss na miss na kita. I love you. Anito, tsaka sinakop ulit ang labi niya. Halos mapugto ng hininga niya sa maalab na halik na pinagsaluhan nila na parang wala ng bukas. Until now, she still can't believe what's happening. Pero kung panaginip man ang lahat, ay ayaw niya nang magising. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.